Senator Risa, good morning. Good morning, Sir Aljo. Good morning, at ma'am. Ang ating mga tagapakinig. Opo, ito na nga. Ang sabi po ng immigration, nakalabas na ng bansa si Mayor Alice Guo na hindi po dumaan sa immigration authorities natin. Baka ito'y dumaan po sa mga private na mga airstrip at doon po talagang sumakay na chartered plane papunta na ng abroad. Nako. Opo. Nako, kung totoo po yan, ibig sabihin may malaking kakulangan Yun na tayo. nga. Yung ating mga agencies, kasama na ang BI, na kailangan mag-step up dahil kahit pa kung tama yung analysis nila sa isang private exit point nag-exit, si Guo Huaping o Mayor Alice Guo, dapat nandun po yung ating mga otoridad, di ba? Para ipatupad yung ating mga batas tungkol sa travel, lalo na kaugnay ng isang taong tulad niya na ilang linggo nang pinaghahanap para ipaharap sa Senado, no, sa bisa ng aming warrant of arrest. Opo, limitado daw kasi ang trabaho ng immigration pag nasa mga mga private na mga airstrips, ma'am. Hindi Naku, sila kung makakapasok totoo daw. yun. Opo, yun ang sinabi ni Ma'am Dana kanina. Mas maganda siguro kung imbestigahan po ninyo yan. Yes. Dapat gagawin po talaga namin yan, lalo na ang tanong ng marami sa ating mga kababayan ngayon ay nasaan na ba talaga si Guo Huaping, bakit at paano siya nakalabas. Nasa Indonesia ho daw, ma'am. Sabi ng counterpart ng immigration. Kung ganun na nga at inaamin ng BI na hindi nila namomonitor lahat ng points of entry and exit, di dapat pahusayin natin, no, yung pag-exercise nila ng kanilang law enforcement powers dapat na ganyan. Hindi pwedeng manatiling ganito ang sitwasyon. Hindi. Ayusin natin, lalo na nakita natin ang isang taong pinaghahanap dahil sa kanyang koneksyon sa Pogo, sa mga Pogo-related na krimen, no, sa pagpapanggap bilang Pilipino, kahit siya naman ay isang dayuhang nasyonal, ay nagamit itong kahinaan ng ating border controls. Hindi pwedeng manatiling ganyan. Opo. Bakit daw lookout bulletin lang at hindi whole departure order ang meron kay Guo? Well, tinanong din namin yon sa isang nakaraang hearing. Ang paliwanag naman ng BI at ng ibang executive agencies natin ay dahil wala pang warrant mula sa isang korte. Pero kinilala nila, Sir Aljo, na nakapag-issue na ng warrant ang Senado, kaya para sa kanila, hindi yan, normal na sitwasyon na. So at the very least, inilagay nila sa immigration lookout bulletin order. And sinabi nila na, may heightened attention na sila sa paglabas o pagpasok ni Guo Huaping. Kaya itong pag-amin na hindi nila napansin at hindi nila na-monitor yung paglabas niya, hindi rin yan sapat na pag-enforce ng ILBO dahil yung ilbo na yan, ibig sabihin, kapag nakita o napansin nilang lumabas ang isang taong may immigration lookout bulletin order, i-inform nila yung ating mga otoridad. Hindi nagawa yun. Okay. At hindi kaagad na-cancel ang kanyang passport, no, ma'am? Well, yes. Oo. Yun. Sa kabila ng marami na rin namang prosesong sinimulan laban sa kanya, di ba? Yung kaso ng DOJ laban kay Guo Huaping para sa qualified trafficking in persons, yung sinasagawa ng Office of the Solicitor General pagkansela ng kanyang irregular passport irregular birth certificate at yung ongoing na pagkansela ng kanyang citizenship plus yung mga proseso ng COMELEC laban sa kanya bilang mayor ng Bamban, pati nga yung kaso ng BIR para sa tax evasion, kalahating milyong piso, pero hindi nakansela yung kanyang passport. Kaya nakita po natin, dun sa ipinakita kong kahapon sa privilege speech, may dokumento na nagpapatunay na nakapasok nga siya sa Malaysia gamit ang kanyang Philippine passport. So pati yun ay patuloy pa niyang nagamit kahit napatunayan na natin na hindi siya Pilipinong national. Opo. Senadora, may tanong ko lang. Ano bang merong kapangyarihan ng Senado ng Pilipinas kung sakasakaling pwede nating i-hold si Mayor Alice Guo na nandun nga sa Indonesia at mapauwi dito? Opo. Meron ba tayo? Yun yung ating patuloy na iimbestigahan, Sir Aljo, dahil merong warrant of arrest ang Senado sa kanya o as in valid exercise ng aming kapangyarihan at in obedience sa aming mga rules